kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Isang mangingisda ang tumawag sa mga pulis sa Virginia Beach Police Department noong May 5, 2004. Nakakita daw ito ng isang maleta na palutang-lutang sa Chesapeake Bay. Mukhang misteryoso daw ang loob ng maleta. Pumunta naman agad ang mga pulis at binuksan nila ito. Nakita nila ang mga binti pero ito ay putol na. Pagkalipas ng ilang araw, ay may nakakita ulit ng isang maleta sa Fisherman's Island ang isang estudyante habang naglilinis ito. Tinignan na naman nila ang laman, nagulat sila nang makita ang putol na katawan mula ulo hanggang baywang. Pagkaraan ng ilang araw, ay may nakita na naman ang isang mangingisda kasama ang asawa nito ng isa pang maleta. Tinignan nila ang laman nito pero napalundag sila sa sobrang gulat. Nakita nila ang isang putol na parte ng katawan. Ito ay parting binti hanggang hita. Pagkaraan ng ilang araw, ay may nakita na naman ang isang mangingisda, kasama ang asawa nito ng isa pang maleta. Kinuha na naman nila ang maleta para tignan ang laman nito, pero napalundag sila sa sobrang gulat. Nakita nila ang isang putol na parte ng katawan. Ito ay ang parting binti hanggang hita. Nag-imbestiga ang mga pulis para malaman kung sino ang taong pinutol ang katawan upang ilagay sa maleta. Pinagkonekta nila ang mga putol na katawan at pinasketch sa eksperto kung sino ang taong ito. Napag-alaman nila na siya ay si William Bill McGuire. Madalas ang tawag sa kanya ay Bill. Sino ang may galit sa kanya? Bakit sinapit niya ang karumal-dumal na pagputol ng kanyang katawan? Nag-imbestiga ang mga pulis at may suspect na silang pinaghihinalaan. Ang kanilang pinaghihinalaan ang kanyang asawa si Melanie McGuire. May kinalaman nga ba talaga siya sa pagpatay sa kanyang asawa? Ito ang kwento. Si Melanie Elwan Slate ay ipinanganak noong October 8, 1972 sa Woodbridge Town, New Jersey. Nag-aral siya ng kursong nursing at nagtapos siya noong taong 1977. Pagkatapos nakapagtrabaho siya bilang nurse sa isang pinakamalaking fertility hospital sa Amerika. Si Melanie McGuire at ang kanyang asawang si William McGuire ay nagkakilala sa kanilang trabaho. Si Melanie McGuire ay isang nurse, habang si William McGuire naman ay isang programmer. Na-inlove sila sa isa't isa at perfect match ang tingin ng mga tao sa kanila. Si Melanie at si William ay ikinasal noong taong 1979. Pagkatapos ng kasal ay nanirahan sila sa New Jersey. Agad silang nagkaanak. Maganda ang pagsasama ng dalawa. Nabuntis ulit si Melanie sa pangalawa nilang anak. Tulad ng ibang pamilya, ang mag-asawa ay nag-aaway din. Dati ito ay simpleng away lang hanggang sa nauwi sa lagi na nilang pagtatalo at madalas na pag-aaway. Naiinis at nagagalit palagi si Melanie dahil si William ay nalulong sa pagsusugal. Kapag natatalo ito ay madalas mainit ang ulo nito sa kanya. Palagi na lang pinapatawad ni Melanie si William hanggang sa bumili sila ng bahay. Noon Abril 28, 2004 may pinag-awayan ang mag-asawa na nahantong sa sakitan at itinulak siya ni Bill sa pader at pinakain sa kanya ang dryer sheet at hindi na halos ito makahinga. Naglaya si Bill at babalik na lang daw ito para kunin ang kanilang mga anak. Hindi na kailanman nagparamdam ito sa kanila. Hinahanap na siya ng kanyang pamilya, lalo na ng kapatid nito. Sabi ni Melanie, masanay na kayo dahil gawain na ni Bill ang maglayas. Sabi pa niya sa kapatid ni Bill na lagi na siyang sinasaktan nito, pero hindi naniniwala ang kapatid nito sa kanya. Gusto pa din ni Melanie umayos ang kanilang pagsasama para na lang sa kanilang mga anak. Hindi kayang iwan ni Bill ng ganun katagal ang kanyang mga anak, kaya nagtaka ang kapatid nito bakit hindi pa siya umuwi. Pagkalipas ng ilang araw hinintay nilang makauwi ito pero hindi pa din nagpaparamdam ito kahit sa kanyang kapatid. Nag-file na ng divorce si Melanie dahil hindi naman daw ito bumabalik sa kanila. Ang mga pulis ng Virginia ay labis na tinutukan ang kaso ng taong pinatay at nilagay ang mga parte ng katawan nito sa 3 maleta. Isinagawa nila ang paghahanap gamit ang mga fingerprints. Sa kanilang pag-iimbestiga nalaman nila na ito ay si William McGuire. Nag-imbestiga sila kung bakit pinatay siya at hinati ang kanyang katawan at itinapon.
Hinanap ng mga investigador ang bahay ni William para kausapin ang kanyang asawa at ibalita ang nakakalungkot na nangyari dito. Noong ibinalita nila ito kay Melanie ay umiyak ito at hindi daw siya makapaniwalang wala na ang kanyang asawa. Nag-imbestiga ang mga pulis sa posibleng nangyari sa araw ng pagpatay kay Bill kaya sila ay naghanap ng mga ebidensya. Napag-alaman nila na ang kumot na ginamit sa pagpatay ay kumot sa isang hospital. Ito ay kapareho ng kumot sa isang fertility clinic kung saan nagtatrabaho si Melanie. Agad na tinanong ng mga pulis si Melanie sa mga nangyari o sa kanya ba ang mga tatlong maletang natagpuan na palutang-lutang. Agad ito na tumanggi at nagsabing hindi sa kanya ang mga maletang iyon. Baka isa raw sa mga inutangan nito ang pumatay sa kanya dahil adik daw ito sa sugal. Agad na pumunta ang mga pulis sa Flamingo Motel, Atlantic City, kung saan nagsusugal palagi si Bill. Doon nila natagpuan ang kanyang kotse. Ang mga investigador ay nagdududa na parang may mali sa kaso. Ang hindi pag-report ni Melanie sa nawawalang asawa ay kaduda-duda. Naghanap ang Virginia Police ng mas matibay na ebidensya ukol sa kaso. Nagduda ang mga pulis na pinatay si William sa New Jersey at tinapon lamang sa Virginia. Binigay ng mga taga-Virginia Police ang kaso sa mga kapulisan ng New Jersey. Ayon sa autopsy, 3 tama ng baril ang natamo ng biktima. Sa pagkalap nila ng ebidensya, napag-alaman nilang bumili si Melanie ng 38 kalibre na baril sa Easton, Pennsylvania. Napag-alaman din ilang bumuli ito 2 araw bago mawala ang kanyang asawa. Tinanong ulit nila si Melanie tungkol sa baril at sinabi nito na kagustuhan ng kanyang asawa na bumili ng baril upang protection. Walang kakayahang bumili ang kanyang asawa ng baril sa kanyang pangalan dahil ito ay may felony na kaso noon. Nagdududa pa rin ang mga pulis dahil pareho ang ginamit na baril sa binili ni Melanie. Hindi man lang nila nakita ang baril na iyon. Ang mga pulis ay nag-iimbestiga pa din kay Melanie dahil tiyak nila na may kinalaman ito sa pagkapatay ng kanyang asawa. Madaming ginawa si Melanie kaya nagdududa ang mga pulis dito. Tulad ng pag-file ng divorce. Hindi sila naniniwala na ang pumatay dito ay mga kalaro ni Bill sa sugalan. Lalo pang tinutukan ng mga pulis ang kaso. Napag-alaman nila na may kalaguyo si Melanie at ito ay ang kanyang boss sa pinagtatrabahuan nito. Siya ay si Dr. Bradley Miller. May lihim na relasyon ang dalawa ng mahigit 2 taon na. Ito ay lalong nagpatibay sa mga ebidensya ng mga pulis na kayang gawin ni Melanie ang pagpatay. Ginamit ng mga pulis si Miller bilang tulay sa paglutas ng kaso. Sinabi ng mga pulis sa kanya na tawagan si Melanie at ire-record nila ang kanilang pag-uusap. Nagtanong si Miller sa kanya kung siya ba ang pumatay sa asawa pero sinasabi pa din niyang wala siyang kinalaman dito. Nagkalap pa ng maraming ebidensya ang mga pulis para mahuli si Melanie. Napag-alaman nila na ang kanyang ispastag ay naitala sa isang toll booth sa Delaware 2 araw pagkatapos ng pagpatay. Sinabi niya na ito ang resulta ng kanyang pamimili ng mga kasangkapan sa Delaware dahil wala itong buwis sa pagbebenta. Nakipag-ugnayan si Melanie sa Espas at sinubukang tanggalin ang netizens na singil sa history ng kanyang account. Tinulungan din siya ng kanyang stepfather na tanggalin ito. Binuksan din nila ang kanyang computer at nakita nila ang mga search history nito. Tulad ng paano makakabili ng baril sa iligal na paraan. Paano pumatay ng tao. At paano lasunin ang tao nang hindi mahalata ito. Ang garbage na ginamit sa paglagay sa maleta ay pareho din ng ginagamit nila Melanie sa kanilang bahay. Si Bill at Melanie ay nagmamay-ari ng isang birding sofa at ayon sa teorya ng mga investigador, ang mamamatay tao ay gumamit ng isang unan o couch cushion bilang pansamantalang silencer para barilin si Bill. Naniniwala ang pulisya na gumamit siya ng hiringgilya at reseta mula sa kanyang trabaho upang makuha ang gamot na ginamit bilang isang paraan upang mawalan ng malay at kakayahan ang kanyang asawa. Natutuwa ang mga pulis dahil umuusad na ang kaso. Inamin na rin ni Melanie sa wakas na siya ang huling kasama ni Bill bago siya napatay. Inaresto si Melanie at makukulong ng panghabang buhay. Hanggang ngayon hindi pa rin si Melanie umaamin na siya ang may kasalanan sa pagpatay. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Huwag kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod na mga kwento. Salamat sa panunood.